Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linyong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng Kalimantan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng PNP's preparation for May 12 polls 100% complete. Yan. O ito yung ang ating tinunghayang issue ay yung kahandaan ng ating PNP ngayong May 12, 2025 election. Bukas na yon. No, ang ating PNP equipped na at handang-handa na sila sa pag-secure, pagprotekta at pagpapairal ng peace and order ngayong May 12, 2025 election. Ang ating PNP ay 100% ready on May 12, 2025 elections. According to our PNP Chief Marbil, in PNA News report, ang lahat ng plano para ma-secure the election ay kanilang isasagawa. So, yun. Intact ang ating PNP ngayon, bukas. At hindi lamang sa araw nito, nung kampanya pa talagang sila ay well secure nila ang ating bansa from that election campaign. So naglunsad na rin ng media center para sa information disseminations at pag-coordinate sa media. At nag-activate din sila National Election Monitoring Action Center na ang layo naman ito ay i-monitor ang situation sa bansa. During election at action ito, from 911 reports at i-coordinate sa respective field offices. Yan. So, sila ay meron silang media center na kung saan ito ay nagbabantay sa election para makaagapin nila yung media para sa pag-disseminate ng mga nangyayari diyan. At doon naman meron din silang aksyon sa buong kapuluan, yung naglunsad sila ng NEMAC, yung National Election Monitoring Cell, na kung any na mayroong irregularities or crimes ay action sila at pa-action nila through 911 to the different fields. So, yun. So, ganon yung kanilang gagawin. Ngayong ganon sila kahanda sa ating election bukas. So, zero violence ang goal ng PNP sa election na ito. So, yan. Goal nila ay magkaroon ng zero violence. Yan. So, ang The Critics Promotion sa ating People's Anti-Crime Promotion, yung ating anti-criminality promotions, ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang batas. Sa issue ito ng 100% prepared ang ating PNP sa election for security, ay nagsasubos tayo ng pagsuporta sa ating PNP sa kanilang security preparation sa ating eleksyon. Inasahan natin ang secure and orderly election mula sa kanilang pagbabantay at pakikisa sa sambayan ng Pilipino at mga politiko at supporters sa mapayapa at ligtas na eleksyon. So, yun. Tayo ay sumusuporta sa ating PNP para sa kanilang paglalapat ng seguridad sa ating bansa ngayon darating na eleksyon. Hinihikayat natin ang lahat na makiisa sa ating PNP at pamahalaan mula COMELEC na maidaos ng mapayapa at ligtas ang eleksyon 2025. At makabili tayo ng karapat-dapat na mamumuno sa bansa. Yan. So, hinihikayat natin yung lahat na makiisa sa PNP at COMELEC na maidaos ng mapayapa at ligtas ang eleksyon. Yan. At makabili tayo ng ating kandidato. So, lahat ay makiisa. Lahat ng mamamayan, mga botante, at supporters at maging yung ating mga politiko. So makiisa kayo sa sinasagawang ito ng ating COMELEC na eleksyon at sa mapayapa at ligtas na eleksyon. Yan. So we hope ang karapatan ng mga tao sa eleksyon na ito ay irespeto ng ating PNP at bawat isa at makaboto at mapairal na maayos sa mabuting pamamahala. I-report sa ating PNP at COMELEC ang anumang violation of law
sa eleksyon at maaaring paglabag sa karapatan at respeto ang karapatan sa eleksyon. Yan. At atinding boses sa PNP na irespeto itong karapatan ng mga yung karapatang pantao ngayong eleksyon sa kanilang pagbabantay, of course, sa kanilang mandato na kasama ang pagrespeto ng karapatang pantao. Yan. Human rights-based policing. Yan. At pinapaalala natin, huwag ibenta ang boto at magpasulo ang mga paglabag sa eleksyon ay bagkos ay pagpagabay sa Panginoon Diyos na sa pagpili ng tamang kandidato. Yan. Pinapaalala natin sa taong bayan na iwasan natin yung magpabili tayo ng ating mga boto. At dun sa mga politiko, iwasan nyo yung vote buying. Yan, mga ganyan. So, kaya iwasan ang paglabag sa COMELEC rules o sa anumang violation of law ngayong darating na election. So, ang gabay ng Kaliwanagan ng Santa Maria ay gumabay sa lahat at magkaisa sa dalangin na pagkalooban tayo ng Panginoong Diyos at Kristus ng namumulong karapat-dapat sa bansa. Yan. Sana tayo ay gabay ng ating Kaliwanagan ng Santa Maria at magkaisa ang lahat. Dumalangin tayo ng mga karapat-dapat na mamumuno sa ating bansa. Yan. At hindi tayo maloko, magpaloko o pailalim sa material na bagay. Yan, muli, ang kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, banal na Santa Maria ay magliwanag sa bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan ng mabuti matuwid, tugunin yung karapatang pantao. Yan. At iwasan yung korupsyon, pang-aabuso, yan, katiwalian. Yung mamamayan, iwasan naman yung paglabag sa pamahalaan, paglaban sa pamahalaan, bagko, suportan yung pamahalaan sa mabuting pamahalaan, pagpapailang karapatang pantao, patas na hustisya. Yan, sa kayo makapumuhay tayo ng hindi tayo naagrabyado, patas ang hustisya, naayon sa karapatan at uunlad tayo. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi sa lahat, makapananampalataya tayo sa Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo, kung tayo ay ng magaan, kung tayo ay mapayapa, maunlad sa ating pumuhay. Ngayon man, anumang status ng ating bansa, maging matibay tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, na tayo ay patuloy na sumunod sa mabuting balita, anuman ang sitwasyon sa bansa at sa buong mundo. At pairali natin ang kayusan mula sa mabuting balita. Yan, muli magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nakabagsabon sa naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Muli, sana patuloy tayong pagpalain at protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon.